I abstain. Basko. Basko. My vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they are not on the list, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam Speaker. We proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Secgen, please proceed. Yan po ay ilan lamang sa 28 congressmen na piniling mag-abstain sa pagboto kay bagong House Speaker Bogie D. kahapon. Kasama rin po sa nag-abstain si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Iginiit niyang hindi nagbabago ang kanyang prinsipyo kahit pa nagkaroon ng pagbabago sa liderato sa Kamara. Kaugnay niyan at iba pang mga isyu makakasama natin, ML Party List Representative Laila De Lima. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl, saka sa mga nanonood sa iyo ngayon. Ma'am Kong, nangangahulugan po uli itong pag-abstain ninyo bilang boto ninyo as a minority. Pero ano ho ang inyong reaksyon dito nga sa pagbabago na ng liderato at kay House Speaker Bogie D? Kailangan na talaga na si dating Speaker Martin Romualdez ay magbitiw na. Kasi yung parang wala ng choice, kasi lumalala. Dumadami ang nagpoprotesta, marami ang nananawagan ng mailahad yung katotohanan at magkaroon ng pananagutan. Marami nang nagagalit sa ating mga kababayan. So before it really explodes, yung kailangan talaga may mga ganyang mga hakbang na para sa akin hindi na tenable o nagiging untenable na yung continued stay ni Speaker Martin Romualdez as such. At tama naman yon na ang ang pagkakaalam po natin ay haharap siya dyan sa investigasyon na yan. Kasi na talaga tama po si Majority Leader Sandro Marcos na drag down yung buong institusyon kung ganyan na mga issues na yan na hindi natin nakikita anong talagang magiging direksyon yan. Although meron na ngang mga investigasyon na rin yung Senado tsaka yung Infracom, tsaka sinimulan na rin yung trabaho ng ICI created by Executive Order number 94. So para sa kapakanan ng buong Congress, ng buong House of Representatives as an institution, sa kanyang integrity and credibility and reputation as an institution, ang importante ho kasi talagang sinesafeguard, pinipreserve yung pangalan at yung integrity ng isang institusyon. Wala na ho dito tungkol sa mga individual members. Wala ho dapat diyan na iisipin yung mga reputasyon ng mga individual members, lalo na yung mga pinapangalanan, na wag isama na ang buong institusyon sa ganyang mga kontrobersya. Kasi talaga this is a major corruption scandal na we have not seen since the PDAF Napoles scam. Although kung ikukumpara nga ho natin sa PDAF Napoles scam, talaga namang di hamak na mas malaki ito. Kasi yung sa PDAF Napoles scam, yung pork barrel scam doon, ay nagkakahalaga ng about 10 billion. Ito ay billion, hundreds of billions ang nakikita natin ngayon. Hindi pa natin alam yung pangkalahatan na talagang mga na misuse ng mga public funds dito. So tama lang po yan, na naisip po yan ng dating speaker na bumitiw na siya bilang speaker. Although hindi naman siya bumibitiw bilang miyembro ng House kasi he was duly elected naman po ng kanyang constituents sa Leyte. Kung sa una pong speech ni House Speaker D, ang pinakamarkado po siguro doon ay I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt. When you were hearing those words, ano po ang inyong reaksyon? You think ay mangyayari nga po ito dahil ang puna-punang ilan ay magkaalyado rin naman sila ni dating House Speaker Romualdez?
It remains to be seen, of course, pero dapat lang na ganyan ang magiging mindset niya. Dapat lang na ganyan ang kanyang posturing. Na hindi pwede yan, na makikita pa rin ng publiko na hindi magiging seryoso o magtatakip nga ng mga kaalyado, pagtatakpan, isi-shield, and ididepensahan. Para pa nag-change of leadership. Sa inyo pong pananaw, paano makakaapekto ngayon yung bagong pamunuan ng House of Representatives sa laban nga po para sa transparency at accountability, partikular nga po dito sa mga flood control projects, anomalies? Ipakita niya. Ang una-una pong challenge namin, kami pong authors ng House Bill number 4453 na papalalawakin, mas maraming powers ang isang independent commission, ay kailangan i-push din niya yan. Kailangan sabihin niya na ito ang dapat gawin. I-enact natin ito into law para mas may pangil, mas may ipin, mas may puwersa yung independent commission. Yan ang ipakita niya, I think, unang-una. And although we intend actually kaming mga authors, 13 po kami lahat, ay kakausapin po namin siya. Hindi pa po namin alam kung ano ang posisyon niya dyan. Ang alam ko po, yung posisyon ni former Speaker Martin Romualdez, ay ang sabi niya, susuportahan daw niya po yun. Pero yun na nga, it was overtaken by events, may bago na pong leadership. So yun po ang una namin isisingil sa kanya. Ang isa pa po ay kailangan po manawagan din po siya sa Pangulo na i-certify niya as urgent yung bill na yan para mas mapadali, mag-umpisa na kaagad yung talagang seryosong pag-iimbestiga. Tapos yung ano rin alam mo na yung may mga pending bills din ngayon. For example, yung mga sa FOI bill, and then yung sa anti-political dynasty bill. Ito pong mga ganitong mga panukalang batas. These are really all about transparency and accountability. So kung talagang yan ang kanyang sinabi, I mean yan talagang narinig natin sa kanya nung kanyang inaugural speech as a new speaker, ay dapat yun na mga, in terms of the legislative agenda, bigyan niya ng priority yung mga ganon na magpapalakas sa principles of transparency and accountability, but, aside or other than yung pagtutok nga niya dyan sa mga investigasyon na yan, sa pagko-cooperate ng Kongreso, ng House of Representatives, sa ICI. Tapos syempre yung sa Infracom, tingnan po natin kung ano magiging posisyon niya dyan, hahayaan po ba niya na mag-proceed, katulad din ng nakikita naman natin po ngayon, I think it's ongoing, yung Senate Blue Ribbon Committee hearing, mukhang tinutuloy nila. So baka po itong Infracom ng House ay itutuloy din po nila. Now, basta ba ipakita na dyan sa Infracom probe na yan, sa mga hearings na yan, wala rin kikilingan dyan, wala rin palalampasin. Although ang mas maganda talagang posturing dyan po o aksyon ng House, including of course the Infracom, ay pagdating doon sa mga nadadawit, mga nai-implicate na mga pangalan ng mga members of the House, ay ipaubaya nila yan doon sa Independent Commission. Yung mag-center na lang sila doon sa mga iba pa. Kasi marami pa naman yan maalalabas na mga exposes. I mean, we're just looking at siguro what we call the tip of the iceberg. Yung sinasabi ni Diskaya, ni Curly Diskaya, halatang kulang pa, halatang medyo nagsisinungaling, halatang may tinatago pa siya, may pinagtatakpan siya. And then yung mga iba pa na mga witnesses, yung mga former mga assistant district engineers, sila Bryce and all. So mukhang marami pa tayong maaasahan. So habang yung ICI ay nasa formation stage pa rin or initial stage, although I understand nagsisimula na rin yung tatlo pong official members of the commission, ay siguro itong kung talagang itutuloy at yun din ang kagustuhan ng bagong speaker, basta ba malinaw na walang sasantuhin din dyan kahit nga kaalyado, kahit kamiyembro, kabaro dito sa House. Yun po yun. Opo. Speaking of walang sasantuhin, kabaro man, kamiyembro o parte ng majority o kapartido, isa nga po sa nadadawit sa anomalya si Congressman Zaldico na nasa Amerika pa rin para sa medical treatment. Mismo nang si Congressman Sandro Marcos ay nagsabi, kaalyado niya
niya to, nasa majority, na kailangan na siyang umuwi rin para din dahil talagang nahihila niya ang imahe ng Kamara. So ano po ba ang mga paraan para mapauwi siya, para harapin po itong mga aligasyon na ito? Meron nga ba? Opo, meron po mga paraan. Unang-una, siyempre, they should send any communication, the appropriate communication sa kanya. Although hindi po namin alam dito what exactly is the status of his absence from the house. Sinasabi nga na medical leave. I would suppose na merong official medical leave. Ano ba yon? Indefinite ba yon or what? And then pangalawa, alamin ho natin, talaga bang nasa US siya o wala na po siya sa US? Kasi meron po tayong informasyon na wala na daw po sa US. Kung wala na po siya sa US, saan mo siya pumunta? Now, ang ano dyan is that lalo na pag meron ng mga charges or formal investigation is already being conducted by the Independent Commission at nababanggit na nga yung pangalan niya, ay i-ano na rin yung tungkol dun sa request. Ang problema po natin dito, Cheryl, is what? If he is now in a country na wala tayong extradition treaty, na asahan later na ipapa-extradite kung meron ng formal charges. Yun po ang medyo pangamba natin. Now, sa ngayon naman, as a House, kahit wag na muna natin isipin yung extradition, ay katulad nga po ng ginawa kay former Congressman Arnie Teves nung naging fugitive from justice siya na in-expel na lang siya kasi nga hindi na siya nagpapakita. Now at this point, of course, we cannot say na fugitive from justice na officially, criminally si Congressman Zaldico kasi wala pa naman talagang formal charges. Now, kung dadawit na talaga siya at let's say yung ICI ay ipapatawag siya, although again, may problema nga po, may kakulangan sa ICI in the sense na yes, pwede silang magsabi na kahit sino man, kahit hindi sa executive department, kahit sa iba, sa legislature, saka sa mga constitutional bodies, for example. Pero wala nang itong contempt powers. So kahit mag-issue ng sabina, pero hindi naman i-honor, so wala rin kasi wala ng coercive powers. Unlike kung may contempt power. For example, both the Blue Ribbon Committee and the Infracom, meron sila pareho na contempt powers. Yes, so they can compel and in their abs, kung hindi talaga susundin, may parusa. So yun po yun. So unang first things first talaga, let's give him a chance na bumalik. Kailangan sabihan na siya ng House leadership. Kung totoo yun, na medical leave talaga, at okay na yung kanyang sitwasyon, pwede na siyang bumalik na siya. Pero kung kaduda-duda, yung medical leave, kasi baka nga indefinite, kasi pag sinabing medical leave, medyo indefinite yan, unlike kung let's say vacation leave lang or whatever. And what is certain is hindi naman yun yung leave na let's say mag-attend ng isang event. An official event. I don't think so. Kasi otherwise, nakabalik na siya ngayon. So that is on everybody's mind. Nasaan siya at bakit hindi siya bumabalik? And then, may balak ba siyang bumalik? Hindi pwedeng hindi siya bumalik. Lalong masisira ang administrasyon. Lalo talagang drag din si former Speaker Martin Romualdez kasi nga is an ally, is a close ally. So, para sa akin, either the current House leadership and the former Speaker should already tell him. If they have a way to communicate with him, then tell him, bumalik ka na dito kasi habang wala ka, maraming nagdududa. Maraming lumalala ang mga iniisip, mas grabe na ngayon mga iniisip ng mga tao, and we cannot blame them if they are getting very angry. Kasi siyang susi. Isa siya. Hindi ko sinasabing siya lang ang susi. Pero isa siya sa pinaka-importante, mahalagang susi, core. He's a core player in this whole thing, in his capacity as the former chairperson of the APRO committee. Sa inyo po sa minority, is this something po na tingin nyo ipag-uusapan at hihilingin or i-pressure ang bagong upong House Speaker about the situation of Zaldico? At least man lang, wala po kasi tayong update, nothing. We don't know
kung ano Exactly. Opo. At the very least, okay, pag-uusapan po namin yan sa minority, pero madali naman po kaming nag-uusap. Isang tawag lang po ng aming minority leader. Nandyan po kami halos lahat. And we really converse very, yung everybody is free to really engage in the conversations. Tama po yung sinabi mo, Cheryl, na nobody knows really his exact status. Where exactly is he? And so, at the very least, yun ang hihingin ng minority, if I may say it at this point, kahit nga, as I said, pag-uusapan pa namin yan. At the very least, sabihin muna sa atin kung nasaan talaga siya. What is the very nature or status of his absence? Is this a temporary leave? Is that an official leave? Is that kasi syempre hindi naman yun makaka-travel kung wala yung clearance authority from the office of the speaker. So we can assume there was such an authority. Pero hanggang kailan? So first tell us, we will demand for that. Do you know anything about the absence of Kong Zaldico? Do we really know exactly where he is? And then the next one would be, pwede ba, pabalikin nyo na siya. Yun po, at the very least, yun po ang pwede natin gawin. Marami pong salamat sa inyong oras. ML Party List Representative Laila De Lima. Magandang hapon po.